guidance kay Lord no sa ako niya i-share sa inyo subong no. Iyoko ta ato ng mga ulo. Heavenly Father, thank you Lord again for this opportunity, Lord, to share your word, Lord. Nga Lord, before this preaching will begin, Lord, bless me, O Lord, and give me more wisdom, Lord, to share it to them, Lord, to my brothers and sisters. And also, Lord, I believe, Lord, that it is not I, Lord, but you who will be speaking through upon me, O Lord. Yes. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, mayong aga sa tanan. Yay! Libro lang gid. So, ang akon nga i-share sa inyo today is ano ko kagay na bago ko 'di ba mag-share diri. Nakita ko sa inyo diri tanan nga daw nag-ano gid ba? Nagbunga gid ang akon nga gi-pray kay Lord ba. Kay nga aman tanan kamo kagina ang inyong naging pagpasalamat diri kagina is about prayer. So ibig sabihin gid no nagabunga na gid ang gina-pray ko kay Lord nga Lord, ang kada isa sa amon sa JFA, Lord, nga mag-amat-amat na mag-level up na bala kamuhaw. Kay kami kabalo ko na gid man kami lang gid abi apat ang prayer meeting every Thursday. So kami daw medyo na kami balaw na enhance na gid kami kung paano mag-pray kag mag-pray man sa iban nga tawo. Lain gid abi kung gina-apply mo siya, hindi kay nang ginabasa. Para bala sina nagabasa ka libro, lain lang nang daw mo lang siya sa mind mo, pero wala mo siya na-act it out balahaw. Wala mo siya ginahimo sa kabuhi mo. Parehaman na siya sa pag-pray. Dapat nang naga-voice out kagid mismo kung sino tong i-pray mo. So, ang title sa bungsong akon nga i-share sa inyo is Pray People by Name and Lead Them to Jesus. So, sa Tagalog is ipanalangin ang mga tao sa pangalan at akayin sila kay Jesus. So, nagapasalamat ko sa aton nga sister no, makita niya ta diri sa buong kay gina-share ni nato ang aton nga video sa group chat. So, nagapasalamat ako kay sis Rose kay ginghatag niya ning libro nga ini sa akon. So, amo ning naghatag sa akon sang i-share ko sa inyo. Actually, wala gid ko nag-isip nga, abi basa-basahon ko lang ni. Kay dugay na ni siya gani sa table ko. Na-share ko na ni sa mga sister ko sa Webes. Liwaton ko lang sa inyo. Nga, abi ko basahon ko lang sa sarili ko lang knowledge kung anong mabasa ko dire. Abi ko akon lang kay gali. May purpose kay gali si Lord nga, kailangan mo siya i-share sa ila dito. Sa church, para may makabati iban. So, ang ibig sabihin is, i-pray ta daw ang aton nga mga isig katawo by name. Nga by name how? So, maumpisa ko diri sa So, pray people by name. So, you don't know the name of strangers, but you always know the names of the people you care about. That's why we must get to know people's names and pray for them by name. So, amo daw gani na, kay kita usually, di ba, masking kamo man siguro, ako man sadto, oo, nag-pray kita, pero we usually pray for our family lang, di ba? Na-try nyo na ba sadto nga gipag-pray nyo, gid ang hindi nyo kaano-ano, di ba, wala mang gid? Di ba, tama? Amen? Amen. So, ginahambal sa aton nga kailangan ipag-pray nyo ang hindi nyo kasi ang ginapabalo sa aton diri sa book nga ni is ang kada isa sa aton is may aras ang ginaagyan sa kabuhi nga hindi tabalaan. So hindi tabalaan nga pareha sinaabi nang imo kapitbahay sa tubangan balay nyo. Wala ka kabalo nga may ara nagali siya sang malubha nga sakit, ginghambalan siya ka doktor nga ay hasta ka na lang buwas. Grabe hasta lang ito magadag. Di ba? So di ba ang prayer abi is very powerful. Kag kabalo nga mo ang prayer is more powerful kung damo ang naga-pray. Kag by name. Halimbawa, biging
di ba ganina mention kagina ni Sis Jonafe nga siling niya ang ibig sabihin daw sa pangalan niya is victorious daw siya, victory. So, kamo, balaan niyo ba kung ano ibig sabihin sa mga pangalan niyo? O, balaan daw ni Sis. Kamo, hindi na. Oh. May mga meaning, gali ang pangalan ta. Ay, Sis. Ano po? Cancel. Ay, oo. So, ako, ang pangalan ko is, ang tungkol ko ang pangalan is Sherilyn. Sherilyn. Ang ibig sabihin sa pangalan ko is dear. Dear, lovable, or dearly, mga muna. So, ibig sabihin sa Tagalog, daw, mahal. Mahal ka ng, siguro, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng tao siguro sa paligid ko. Siguro. Ang muna ang ibig sabihin. So, ang muna, when you pray for your loved ones, you pray for them by name because they matter to you. Diba? Ginapag-pray ta nga aton mga kabataan, kay nga aman, importante sila sa aton. But have you tried to pray other people? Nga, diba? Maski nga na yung siguro makita mo lang na siya gagawas-gawas. Diba, usually, hindi pa na. Wala agad nagasulod sa isip ta, diba, nga ipag-pray ta siya. So, muna. In the same way, every person matters to God. So, kilala niya ta kada isa sa aton by name. Kaya nga aman, when you pray, yes. So, when you pray for people, it's nearly impossible not to care about them. So, every time daw nga ginahambal mo sa Ginoo ang ilang mga pangalan to the Father in prayer, ang Ginoo daw, God puts more of His love in your heart for them. Diba? So, kung ginapray mo siya, ginalift up mo perme ang iya pangalan, paras kay, hindi ko sa tuod na, may ara ko din isang iba, sis nga, hindi ko kilala pangalan. Kilala ko lang sa itsura, sorry, gid. So, kailangan ko gidyali ka mo kilalanon gid isa-isa by name. Kay ibagid ang kung sa kuan pa bala, di ba gani pag mag-eskwela kita, maglakat kita sa school, di ba kailangan balangit sa teacher tang pangalan ta. Kaya nga aman para ma-recognize niya kung sinong tawagon niya. Para sinabi tata. Muna matawag niya gid niya tata. Alam mo mabasa, uy, paano niya? Though, pag nag-pray abi kita, directly, mas ma-recognize ka gidayon ni Lord. Kag mas, bala ang heart ni Lord, tagaan ka man niya sa pagpalangga sa ng tao nga ginapag-pray mo. So, amo na, may ara ko sang i-share sa inyo nga, sino nakakita sa inyo sang The Chosen? Chosen nga series? Wala. Wala. The Chosen, si Jesus. Ang iya kabuhi sang buhi pa siya diri. Di ba ging himo movie? Oh, nao na siya. Gihimo siya. Kung sino tong mga ging paayon niya sa tong nabuhi siya diri sa kalibutan sang napatay siya kag nabuhi siya liwat, di ba? So balaan nyo man na, di ba, nga si Jesus nagsaka lang sa langit. Hindi siya patay, kaya nabuhi na siya, di ba? Napatay siya, gibuhi siya ni God, and then nagsaka siya sa langit. So, amo na siya nga, prayer is very important, kaya nga man, mabatian kita ni Jesus. Mabatian niya kamo, kaya nga man, buhi siya. Ara siya dira, hindi talang makita. Hindi talang makita. So, may ara diri sa The Chosen series nga may ara dito sang isa ka scene nga in the series is the encounter between Jesus and the demon possessed prostitute named Lilith. So sino si Lilith? Si Lilith is amo na siya si Mary Magdalene. Balan nyo, ang pangalan niya si Lilith? Hindi. Amo na ang tawag sa iya kay prostitute abi siya. Prostitute siya. So, usually ang nagatawag sa iya sang Lilith is mga hindi niya kilala or mga customer niya, mga wala na. So, natingala siya tapos nakitaan na sila ni Jesus. Wala na play pero i-istorya ko na lang. Nakitaan sila ni Jesus sa isa ka daw restaurant.
Restaurant ba to? May ilimnan, abi. mainom si Lilit sang irimnon. Kaya di ba gani prostitute siya? Damo siya sang mga, natawag sina, mga bisyo man isad to. Bago siya, ginpaayon ni Jesus. Gin. Kag, dati, ginasaniban na siya sang pito ka demonyo. Oo. Kung hindi nyo pa balaan, ginasaniban siya sang 7. Oo. 7. Oo, muna siya. Basta makasasala siya nga babae, sadto. So, after that, nagkitay sila ni Jesus dito sa isa ka place nga to. Tapos, nagdalagan siya kay wala lang, hindi siya siguro, hindi ko naman ano. Basta dalaga na siya, gilaga siya ni Jesus. Jesus follows her outside and she runs. He calls after her not by name. Everyone knew else but by her birth name, Mary Magdala, Mary of Magdala. So, gitawag siya ni Jesus sa iyang pangalan mismo, nga Mary Magdala. So, nagtubang siya, yeah. How do you know my name? Sili niya. Paano mo nabala ng pangalan ko? Nagamo na si Lilit pa daw. Nasa na to. So, nag-respond sa iya si Jesus. Hambal ni Jesus sa iya, I, says the Lord, who created you, and He who formed you, fear not, for I have redeemed you, I have called you by name, you are mine. So nakita nyo, gitawag siya ni Jesus by name. After that, na-feel niya dayon, ang na-feel niya is, she felt love. Nabatsagan niya nga daw, hala, siya lang ang nagtawag sa akon, di ba? Kung ikaw daw, imagine mo malakat ka sa isa ka lugar, di ba? Nga hindi, wala ka dito, isang kilala, maskin isa. Tapos, di ba, may nagtawag sa imo, Alma. Alma. Tapos, di ba, may ara siya sang care sa imo nang, maskin amo lang tong ano niya, pero ang iya bala actions, makita mo tanan ang care niya, ang iya nga love. Anong ma-feel mo, di ba, sis Alma nami, no? Hala, paano mo nabala ng pangalan ko? Sino ka man? Di ba daw ma-feel, ano ka balahaw, na ma-recognize, daw kilala niya ko. Daw na, di ba? Tapos siya, nag-ayo siya kay nga aman, nag-ayo pagid siya, gipaayo siya ni Jesus, kay habang ginaprayhan siya, ginadeklara gid ni Lord, ginagamit ni Lord ang mismo nga pangalan niya. Hindi ang iya nga screen name nga Lilith. So, amo na siya ka-importante, ginasiling diri nga, importante ang pangalan. Names matter to God because people matter to God. So, you don't know the names of strangers, but you always know the names of people you care about. So, since God knows every person by name, He wants us to get to know people by name and pray for them. So, for now, amo ni siguro ang ginapabalo sa inyo nga, umpisahan ta na subong, no? Nga hindi talang ipag-pray ang aton nga mga pamilya, ang aton nga mga bata. Pero sinaw may nalagi, di ba? Hindi mo siya kilala. Pero paano kung halimbawa, ipag-pray mo lang siya? Kasi, amo ganin na ginambal ko, kada isa sa aton, hindi tabalaan kung anong ginapagdaanan ta. So, importante nga ipag-pray tagid siya. So, fear not. Isaiah 43:1, fear not, for I have redeemed you, I have called you by name, you are mine. And, kanami, subong pa naghangin, naging nga libro lang ako. So, amo ni, ari pagay nakabutang sa Luke, wala na. Luke 10:20, rejoice that your names are written in heaven. Jesus stresses again the importance of our names being recorded in heaven. God includes your name in the story He will tell for all eternity. So the sheep, tagaanta ka mo sang example, sa ito nga panahon. There is a John 10:3. The sheep hear His voice and He calls His own sheep by name. Sa ito nga panahon, 2024 years ago,
ang mga tao sadto ginatagaan man nila gyapon pangalan pareha sa aton subong, ginatagaan man gyapon nila pangalan sadto ang ilang mga hayop. Para sina ang ilang mga tupa, kung may mga ano ganyan na, dogs. Anong dogs? Ay, aso. Kaya basta ganyan madritsuhan ko basa mo nila, malipat. Sorry. So sadto amo man na sila ginapangalanan man nila ang ilang mga ano. So what more kung kita mismo nga anak kita sang Ginoo, ngaging himo kita sang Ginoo sa iyang nga imahe. 'Di ba? Grabe kita kapalangga sang Ginoo, ikaw gani, 'di ba? Example na lang pareha sa akon. Yung pangalanan ko ang akon nga mga bata, pareha na sila actually pangalan. Gabriel ang isa, tong bunso, ari siya Briel. Pero pareha na nagyapon Gabriel. Meaning abe, gintagaan ko sila sa amo sila nga pangalan because I know that the Lord sent them from me. Gintagaan gid ko ni Lord sa amo sila nga mga kabataan kay para malipay ko diri sa kalibutan, mayara ko sang ginhatagan niya ko sang angels nga muna. So, amo balaan niyo ba kung anong mga pangalan ko mga bata niyo? Basi nagapangalan lang ko. Hindi niyo mabalaan. Kaya importante manggit siya gyapon nabe. Dapat naintindihan mo man hindi kayo mapangalan ka lang no nga ay si amo ni si amo na. So may mga meaning ang pangalan. And then and the shepherd knows his sheep. He knows each one by name. Na amo na to. The shepherd knows you. Ang shepherd amo na tong nagabantay sa mga sheep ha. Amo na tong shepherd. And then he knows your name and he will never forget it. So, I have written your name on my hand. There is a link sa Isaiah 49:16. Your name on God's hand. Your name on God's lips. So, your name is on God's lips and God's hand. So, di ba, grabe ka importante, grabe ta ka precious sa Ginoo kay ang aton nga pangalan ging ano niya pa sa aton nga sa iyang nga pal ging butang niya pa like a tattoo do na. So we tend to name anything important to us. When you name something, you humanize it and attach meaning and value to it. So before daw bago daw taging pangalanan sa aton nga nanay kag tatay, ang aton nga parents ay ang aton nga Ginoo ging pangalanan nata bago pa sila. So muna si Lord gid ang nakabalo sa aton tanan. Palangga ta sang Ginoo, God loves you so much that He engraved your name like a tattoo on His hand. You are special to Him and His eyes are always upon you. God sees you and knows you personally. And the names matter to God. So the name is a sign or the name speaks for itself. Ibig sabihin, kung ano daw ay mo pangalan, gapati ka mo sinek, ari man siya sa Bible, hindi ko balaan. Di, tuwag siya Dari shalin mo. So, the name daw, kung ano daw yung pangalan, amo mo na siya, it speaks for yourself. Kung ano nga klaseng tao, kung ano nga character may ara ka, kung ano nga future may ara ka. Ala. Di, amo daw na gali. Pariya kay Isaac. May ara dito sa Bible, si Isaac kag si Rebecca mag-asawa na sila. May bata na sila nga kambal. Ang bata nila is si Jacob kag si Esau. Kilala niyo? Ha? So, gimpangalanan nila ang ilang bunso. Ang pangalan nila ibunso nga si Jacob because he was deceitful from the womb. When you say deceitful, nang hait, mapanlin lang. Daw na ba? Ano ba lang medyo may batasan gide. So, ang pangalan na siya ni Isaac ni Rebecca. Amo na iya pangalan kay nga aman. Bago sila nagawa sa chance ang ilang kay Rebecca, bago naglabas kay Rebecca nga chan. Si Jacob, biging kaptan niya ning hill. Ano yung hill? Sakong. Ha? Sakong. Ano ba? Ano ni? Na. Yung kaptan niya ni. Hill. Basta hill. Nan. Yung kaptan niya, na sang
nagawa sila twins, sabi na sila, di ba? Paggawas niya, si Jacob, gikapta niya ng kamot sa magulang niya, nga si Iso. So, muna siya nga, ang pangalan niya, Jacob. Deceitful. Muna siya. Damo ko na to na dire, namin siya. So, ning arin niya, ning istorya ning kay Isaac, kay Rebecca, ning ilang bata, makita niyo ni siya sa Genesis 25:26. Namin siya, basahan niyo. Kay pagkauli, nagkabaliktad sila sa future nga duha sa kapalaran. Hindi na si Jacob, siya na ang masunurin. Nami. Basahan nyo nami, hindi ko pagyambal. Para magbasa ka mo. So the Apostle Paul says, we should pray for everyone because God wants all people to be saved. So si Paul is implying that the salvation of many people depends on our prayers. So you have to pray. Gusto ko pa man kutunog, galing kay Damo man ta dire. Ga-pray ba ka mo adlaw-adlaw, kada gabi, yes. Okay, importante na siya. Amo na siyang nag-guide sa inyo, sa inyong kabuhi, kung maging ano ka mo buwas, ano ka mo susunod bulan, susunod tuig. Importante. Amo na hambalang kita, ginatudluan kita nila pastora, kag ni pastor, di ba? Nakita nyo, napansin nyo, bago sila naghalin, nagpa-pray, nagtindog kita dere, tanan. Kaya nga aman, they believe that prayer is very powerful, especially damo-damo ang naga-pray. Amo na siya. So God is inviting you and me into His quest to save the world, and the first step is to pray for people. Prayer is a simple act. Tuod gid man, simple lang man gid ang mag-pray, pero kita, di ba, pag abuton sang katamad ta. Wala. Lord, karon lang Lord, do na tuyo ko, di ba? Meron mo ko tayo muna pa eh. Aminot ko man doon kay hindi kalain mo magtinikal, ari pag ko dito ba. Hindi man ko perfect, pero ginatry ko ang best ko gin nga, di ba, himuon ko anong tama, kaya mo man ang ginatudlo dire sa aton sa Bible. So, amo gani, simple act gid ang pag-pray. Pati ang pag-pray sa ibang nga tao, pero hindi ta mahimo, di ba? Tama? Amen? Ako, gipag-pray nyo ko? Ha? Ang ibang dire, kabalo ko sa iban, kaya nag-pray kami, so mabatian ko, gid gina-pray ko nila. Ang ibang kaya dire, na-try nyo ba ako na pag-pray? Ha? So, muna siya, no? So, God's love compels us to pray for 8 billion people by name, so they can know the only name that has the power to save them. The name that is above every other name, the name that saves sinners, calls prodigals home, heals the sick daw, and comforts the broken-hearted. Napansin nyo si Sis Rowena, di ba naglakat siya diri after siya gimprehan ni Sis Tata? Di ba nakita nyo? Galing subong, wala na siya diri kalakat, kay ara pa siya yata sa ospital, no? Ay, ara na siya na. Siguro hindi pa siya gyapon kalakat. But have you noticed, nag-start lang to siya sa prayer. Nga giprehan lang siya, di ba, ni Sis Tata? And after that, di ba nagalakat na siya diri, nagasimba na siya. Because that's the Holy Spirit. Ging ano siya ba? Amo man nagyapon Holy Spirit, magyapon ang nag kay Sis Tata nga prayhan siya. Kay kabalo si Lord nga may problem siya nga no one can help her. But by prayer, it's very important and it's very powerful. Sa pag-pray niya lang, tanawa, di ba, nagasimba na siya diri sa ato. So, dito na nagsulod nga na-lead na dayon ni Sis Tata si Sis Rowena. Dahil lang dito, di ba, dito siya nag-start sa prayer. So, kamo, try nyo man kung anong ginahimo ni Sis Tata. It's, siya, very, simple act lang gid siya. Pero pag gintry nyo siya nga, amo sinapermihimuon nyo, i-pray nyo itong mga tao nga sa palibot nyo nga, alam mo, pras pala sinahaw, ng kapitbahay nyo nga palainom. Palainom, i-pray mo na umutod. Because
ang pag-inom, ang being alcoholic, it's not from the Lord. Hindi na siya kay Lord. Halin na siya sa kaaway. Kaya ang pag-inom, is a sin. Oo. So, amo na siya nga, ng mga nagainom, mo na, gasigarilyo, na i-pray nyo na, lantawan nyo, nothing is impossible with God. So, amo na, no? So, the name Jesus means Savior. So, diba, si Jesus, gani, may ibig sabihin ng pangalan niya. Ang ibig sabihin sa pangalan niya is Savior. Ging save niya kita tanan sa aton nga sala. Ang sala tabi, halin ina siya kay Adan kan kay Eva. Dungol abi ni si Eva. Dungol. Hambala na gid hindi gani pagkaunon, ni kaon niya gid. So, as I continued to seek the Lord about this vision, sining vision ko, I asked Him, nangayo man ko gyapon sa isang guidance, I asked Him to show me why this was so important to Him. And He gave me a deeply example. Yung tagaan ko ni Lord sang example. Ano nga example? Nadula ang papel. Yung tagaan niya ko sang example nga, sang time nga na ospital si Gabi. Si Gabi ko bala tong gamay namon. Di ba? Na ospital to siya dati. Paggawas gid niya diri sa kalibutan. Gawas sulod kami sa ospital, gawas sulod pati ako. So, nang ano kami, abisan time nga to, abi, wala pa ko gasimba diri. No, wala pa ko gasimba. Kay, doon nagsugod, abi ko kay Lord, pero hindi gali mo na mali. Hindi niyang pagsunda. Nagsugod, abi ko kay Lord, kay daw, siling ko, Lord, nang ano man daw, nga, umong nagkaradula, abi ang tanan sa amon, tanan-tanan, wala ko, dito nag-abot sa point na naubos ang tanan, maskin pambaka, maskin piso, wala ko kwarta. Dumay nagibigi ko kalain gali, no? Pag nasanay ka sa kwarta. Pag ging ano mo ang sarili mo sa kwarta, balahaw. Wala ka sang Ginoo sa imong heart. Amo na siya. So, ang natabo sa to kay Gab Abi is, first, ako, kita nyo nang, balaan nyo nang, sulat ko na lang kay, anang retained placenta tissue. Ibig sabihin, bala ng anak ko, pagkatapos ko panganak, may nabilin pa bala nga placenta sa tiyan ko, amo na siya nga dugo ko. Kay, hindi siya tong whole pati, nakuha naman, pero may nabilin, wala niya ko wala niya ko nalimpihan. So, ang natabo sa akon is, grabe ang dugo ko. Ang tendency nga bisina, ambot lang kung may nabatian ka mo, pag grabe ang dugo sina, kag wala ka dayon nagdala sa ospital, tendency na mapatay ka na dayon. Ako, wala ko kabalo nga, kumain, ginadugo ko. Tapos, nakibot ko, gidala ko nila sa ospital, tingala ko nga, dali ko dayon sa doktor nga limpyuhan, kay gali, amo gali na, delikado gali siya. So, amo na siya ang natabo sa akon. Imagine mo bala, pag uka pa panganak, tapos mo bala nang, gawasan ni Gab, sakit, gang damo-damo, tanan-tanan, masakit, hindi ko maintindihan. Tapos kapag igbalahaw, ang feeling mo ng, wala ka pag-igwarta, wala ka, basta, amo gitong time nga daw, grabe kami ka-down, ganyan, hindi ko maintindihan. Nagawas man tani sa to si Ayi. Araban siya sa pero bago pa lang abi siya sa to, nagbalik, nag-abroad. So, amo tong natabo. Sa na-hospital ko, nakakuha naman ko sa pneumonia. Kasi, wala man ko gainarte, no? Pero higko ginabi sa provincial. Siya, siguro kay, di ba, bago pabi ko bagid panganak, ang immune system, usually pag bago ka panganak, mababa, gid. Pag, biskan nga sakit mag-abot sa imo, maglagaw-lagaw sa tubangan mo, malatnan ka, gid. Amo na ang natabo sa akon. So, wala man ko kabalo, okay na ko, naraspahan na, everything. Nagpuli naman ko sa balay, kaya ko, okay na ko. Pagpuli ko naman, nalatnan ko naman si Gab sa pneumonia.
Siya naman ang nagka-pneumonia, gawas naman kami. Di ba, sa time nga to, budlay-budlay magpa-ospital, kaya kailangan mo pa sinang mga, ano gani na, ang mga test-test, mga rapid, wala niya na pa-rapid-rapid pa na si Gab, budlay-budlay, naglakat pa kami dito, diri, pamamo kami na. Imagine, wala kami kwarta, ha. Pero God is good nga aman, makapangayo kami assistance sa government. So, kay Lord dito siya halintanan kay nga aman, hindi kami makalumpawas ito siguro kung ano. Kag sa bulig man siguro, sa bulig man sa akon nga ano nga sister-in-law, kagang akong nga mother-in-law, mama ni Aying. Kahit pa paano, ara sila. Pero lain gid abi, kung ara gid tani ang imong asawa. Diba? Amo nang ginahambal nila. Kag amo na to dito na nagtuloy-tuloy na wala diretso-diretso na sakit ni Gab. Ang amo lang abi ginapacheck ang tiil niya, di ba? Na-mention ko na sa inyo, ang tiil niya. Nga problema kami sa tiil niya. Kung amo yung tiil niya man. Kay gali, amo na gali to blessing in disguise, gali to siya. Kay kung wala to siya namon yung pa-check up ng tiil niya na, hindi naman mabalaan nga may pneumonia, gali siya. Kag, may mga amoeba, pagid. Dito mo damo, imagine, nabala gamay-gamay pa si Gab, 1 month pa lang. Tapos grabe ang Nadia namon, hindi ko imagine. Tapos natingala sila sa ako, nagkakaratulala. Naku, kay, amo na ganina natapos sa bago pagig ko bata. So, sa time nga to, amo na to dito na nagsulod si Pastora, kag si Pastor. Pastora Mutya, kag si Pastor Efren. Na-mention ko diri sa amon nga prayer meeting nga, nagkadto na nag-message si Pastora sa akon, siling niya, when daw ang akon nga available, saan daw ang available time ko, kag adlaw ko, kay katuan ko nila sa balay para prayhan ko nila. Tapos, ako nag-reply man ko. Kaya wala pa ko nang nagbalik sa Ginoo sa time nga to. Siling ko pagiday, basi mano malang guro ni. Hambal-hambal ang guro nila, malakat sila sa balay. Siling ko gano'n. Ko hambal-hambal ang guro nila ni kay nasanay abi ko nga ang tao sa palibot ko. Puro lang malambalaw. Wala balasang walang sincerity. Daw man bati ikaw man daw na ano ka na daw na basi hindi gid man totoo. Ti kung malakas siya ti okay lang kung hindi siya ti di man daw. Tapos nakibot ko nag-abot si Pastora, pag sila pastor sa balay. Nalipay ko. Amot niya, nalipay lang gid ko. Sige, hala, nagtutugin siya. No, na. Tapos, pag-abot nila dito, giprayhan ko nila, and after that, dito na nagtulo ang nadumduman ko. Pero hindi ko gusto maghibig. Nang na-touch gid ko sa time na to, Holy Spirit gid ang nag-ano sa akon. Kaya nga man, ginprayhan niya kami with, amot, may gigamit pa sila nga oil, abi, sa amon. Hindi ko balan kung ano to. Ito ba ko? Oo. Gingamitan kami. Tapos ginprayhan kami. Ginprayhan kami, tanan-tanan kami nga family. Ako, especially si Gab. Kay si Gab, mang itong grabe ang problema namon sometime. Okay, pag-pray, after some prayer, amo nang ginagawa kasi mga very powerful ang prayer. After that prayer, tanaw bala rin ako diya sa subo. Oo, di ba? Salamat gid sa Ginoo kay siya mismo ang nagdakop, gindakop niya ko. Kay silingat nak tama na sige ka pa kapoy bali na. Ano bala nang kumbaga ang imo bala nga focus bala kay Lord na. Hindi ka mag-focus bala nga para paano ko magmayaman man? Paano magdamo ang amon nga kasapatan man para magdamo na. Hindi ka mag-focus na kay nga man given nag-amba ko gani, given na ng mga blessings ning hatag sa ato ni Lord, especially money. Ang money abi ning hatag na siya sa ato ni Lord kay nga man, hindi lang na siya para burawon mo. Para i-share mo na siya, gamiton mo siya sa church. Kag sa mga hindi makakaon, amo na siya ang purpose ang aton nga tithes and offering pagid. Kag para makabulig na siya dito kila pastor kag pastora sa ilang mission. So di ba no? Gina-encourage kita diri nga mag-pray kita. Try nyo mag-pray
for other people naman, i-level up yung sarili nyo ba? Hindi lang kamo mag-pray kay para lang sa sarili nyo. Nga, Lord, gusto ko, Lord, may trabaho na ko buwas ng CEO ko. Manager. Na, try to pray bala other people naman. Hello? Amen? Amen? O, gusto ko, siguro nga, ging patindog ko diri ni Lord subong kay nga aman siguro nakita niya sa inyo may ara diri iban siguro nga hindi pa amo sinaka-tight ang inyong nga prayer. Amo na siguro kaya amo ni ang topic ko subong kasi hindi ni siya itulod sa akon ni Lord kung hindi niya nakita nga may ara diri nga members nga medyo medyo kulang pa ang prayer okay siya. Isa hindi, isa ma-pray, isa hindi. Ha? Oh, may ara pagid siguro gani diri wala gid ka pray no. Amen. Hindi, cancel na siya. Amo na siya. Kay nga aman kabalo ko tanan nga ginahatag diri nga word diri sa tubangan. Kada isa sa amon nga nagahatag diri may purpose na siya. Para pukawon ang inyo nga sarili kung ano ang mga mali nyo nga ginaubrang kay uhod nyo na i-correct nyo na kung anong mga kulang nyo nga dapat baguhon nyo na or mga mali nyo mga muna dati kailangan nyo na baguhon. So pareha sa akon gusto ko i-share sa inyo bala nyo pirmi ko ginapray inakulbaan abi ko kay nga aman every summer especially subong summer na sa Europe bala nga parts ng Italy, Netherlands, ito kila kabalo ka mo, subong nga mga bulan, 3 ginakabulan, summer na dito. Nga aman, ginapray ko na, Lord, hindi ko pagdulay ka students. Kaya ginakulbaan ko. Yung ko, Lord, bakasyon na nila. Bala mo pag bakasyon na nila, wala na sila ng klase. So, ibig sabihin, pag hindi na sila ng klase, wala ko students, wala ko kwarta. Ginapray ko na siya sa lingkod, Lord, hindi, Lord, tagaipak ko. Kaya, ko ano na lang ibakal ko, pero, di ba no, aral lagi ako ng worry, kaya nga man, amo gina siguro ang tao. Pero dapat gani, di ba, hindi ta mag-worry. Nagaan ka daw sa mag-summer class. Amen, gina. Kaya, balay mo mga students, maskin dito sa ila, ng Christmas, gaklase na sila sa akon niya. Kaya nga man, hindi man na nila bakasyon. Susubong ang mga binulan, ari na start na subong. Grabe, halin sang last year nga nagpauli si Aying. Grabe ang hingimo ni Lord nga provision sa amon. Dahil na siya sa akon nga prayer. So, gina-encourage ko gid ko mag-pray gid ka mo. Kaya nga man, very powerful kayo. Kaya dati, abe, hindi pa ko mo gid mag-pray kay Lord. So, tipong may students, ti okay lang man kung wala. Kung may harap, ti okay lang man amo ko sa to. So, ang students, kung amo mo na sila, gamay-gamay lang akong suldo I mean, gamay lang, nga hindi ko masustain ang kinanglan naman sa balay ba? So, sang last year, hasta subong, grabe. Ma-amaze ko kay Lord. Ma-amaze ko palang pakanta, Ginoo, please. So, salamat ko sa Ginoo, no, kay ginghatag niya na sa akong tanan-tanan. Damo si Lord ginapanghimo subong sa akon nga nalipay ko. Although hambal ko gani sa inyo ang amon nga kabuhi, may ramang gid sang pangabudlay man kisa. Pero wala ko ginaisip na kay nga man ginaisip ko, ginatudloan na bitan ni Lord nga pag nagpray ta hindi bala present tense. Ibig sabihin sa present tense kung ano lang ang subong. Ang himuon ta daw pag mag-pray ta, past tense. Meaning, tapos na ba? Halimbawa para sinabala, wala pa na tabo nga na, wala ka na utang, isipon mo na nga, Lord, wala na siya. Ideklarahan mo na dahil nga wala ka na sakit, wala ka na utang, healthy ka, hindi ka mag-isip nga, pakadto pa lang itong blessing. I-declare mo na dahil nga, yes, Lord, I am victorious. Diba, ginapray ko, we are victorious, we are prosperous sa mga mag-arabot pagid nga tinuig. Amen? Amen? Gusto nyo na? Amen, di ba? Hindi lang ako, pero gusto ko gid sa
Kag ako nalipay gid ko hamba ko gani permi ko gina-pray ning church nga ni. Kay kabalo ko nga gid si Lord sa purpose diri. Nga makita ko man nga damo na ta, no? Just keep on praying. Keep on praying. Ang faith nyo, ang inyong nga pananampalataya, maski hindi nyo ba nakita ang gina-pray nyo kay Lord, pero hambalan nyo na dahil, ano nyo na ba? I-deklara nyo na dahil nga, yes Lord, ara na na siya Lord. Galing, di ba? Hindi ta lang abi makita ano pa wala how, unseen nang daw, ano pa, blurry pa siya. Pero ara na na siya. No? So may ara dala prayer, ga. Sige, magtindog kita tanan. Gusto ko ni i-deklara nyo ni sa inyo nga sarili, ha? Makita nyo? Pwede man ka mo magpalapit. Oh, bala nyo nga, gi-pray ni sa aton ni, gihatag sa aton sa GC ni Pastora. Very powerful siya kung basahon nyo, gid. I mean, kung intindihan nyo, kag dapat, paging pray nyo ni sa sarili nyo na sarili nyo, kada isa sa aton mag-pray sabay-sabay, dali lang. Dapat, magpatigid ka mo, nga matabo na sa inyo, sa mga mag-arabot nga tinuig. So, ready na ang tanan, makita nyo, hindi. Kung hindi nyo makita, palapit. Dali, para mabasa nyo maayo. Hindi ka mo gusto? Hindi ka mo sa blessings? Hindi. Kung ako ni, batulong ko na dahil ako. Sige. Mabasa nyo? Sige. Start no? Sige. And 3, 2, 1. I declare it by faith in my life and my family and all the people in the world. I am about to walk into the greatest years of my life. Years of breakthrough. Years I experience God's favor and blessings at a new level. Years everything grows and flourishes. Years I take a step of faith. Years everything falls into place. I'm claiming it now. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Yes. Dapat patihan nyo gid daw ha. Ang inyong kung ano tong pray nyo, patihan nyo. Diba si Abi gado, meara ba si Abi meara pa diri sa inyo nga nagadua-dua bla ko mo haw. So hindi siya ang ibig sabihin nabi pag nagadua-dua ka mo, hindi pa mo sinakabuo or 100% ang inyong faith. Dapat pag-pray nyo nga, ay Lord, wala na ako sakit. Yes. Patihan mo gid siya dayon maskin daw makita mo kisang gawa. Patihan mo gid siya dayon nga wala na kay nga aman amo na siyang pananampalataya nga ginatawag. Hindi mo siya makita but by faith amo na siya. Amo dira na magsulod ang mga miracles ni Lord. So let us stand everyone, mag-pray kita sa aton nga numero lang ko diri ano. So let us bow down our heads, everyone. Mga bata, tindog ka mo. Sige, mag-pray kita. Thank you, Jesus, for calling us, Lord, by name and engraving our names on the palm of your hand. Your love for us, Lord, is amazing, Lord. Help us to remember that you love each person in the world as much as you love us. Lord, show us, Lord, the 5 people in our circle of influence you want us to pray for by name. Lord, as we pray, give us, Lord, your heart for them and give us opportunities to share, Lord, your love and your word with them. Lord, ginapray ko man, Lord, nga ang kada isa diri sa amon, Lord, is mag-pray gid, Lord, deeply, Lord, with all their hearts, Lord, nga ang ilang nga faith, Lord, is mag-grow, Lord, from glory to glory, Lord, from faith to faith, Lord. And I am praying, Lord, sa kada isa sa amon, Lord, nga we claim, Lord, we claim victory, Lord, we claim prosperity, we claim, Lord, a breakthrough, Lord, sa kada isa sa amon, Lord. Nga ikaw gid, Lord, ang maghatag sa amon sang blessings from wisdom, Lord, joy sa amon nga heart, Lord, and peace of mind, Lord, sa kada isa sa amon, Lord. Nga ikaw gid ang mag-guide sa amon, Lord, sa tamang alagyan
And of course, Lord, ginapray ko man, Lord, by the stripes of Jesus Christ, Lord, tanan nga may mga sakit subong, Lord, especially, Lord, sa amon nga sister nga si Sis Rowena nga wala diri subong, Lord. I believe, Lord, that you are the one, Lord. You are the Jehovah Jireh. You are the healer, and you are the doctor of all the sickness and the illness and the everything, Lord, the diseases, Lord, nga mga nagaabot sa amon, Lord. Ginadeklarahan ko, Lord, nga wala na, Lord. Ginatabog namon tanan na, Lord. And ang mga kapigaduhon, Lord, wala na sa amon, Lord. We are prosperous, Lord. Wala na sang mga poverty, wala na sang lack. Kang mga kautangan, Lord, especially, Lord, sa mga sisters ko diri, Lord, nga may mga kautangan man pareha sa akon. Nga madula na ina, Lord, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. And Lord, I am also praying, Lord, nga ning church nga ni Lord is mag-expand pagid, Lord. Kagdamo kami, Lord, sang souls nga madala diri, Lord, sa imo nga balay, Lord. I am praying for that, Lord, to expand and for your good, for your glory also, Lord. Praying also, Lord, nga ang tanan nga wala nakakita kag naka-experience ang imo pagpalangga nga makita nila, Lord, sa amon kag amon ang ginatawag, Lord, nga maging channel of blessings kami, Lord, para sa ila, Lord. So, Lord, thank you for everything that you've done in my life, in our lives, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you sa pag-redeem sa amon tanan, Lord. In Jesus' name we pray, Lord. Amen and amen. Palakpakan tang Ginoo.